Now next naman, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng if-else condition. So we will let yung program natin ngayon to decide kung ang user natin is legal age na siya or minor pa din siya based sa age na ilalagay ng user natin. So aalisin na muna natin yung +1 natin kasi we want yung real age ng user natin. So magkakaroon tayo dito ng if condition. So ang sasabihin natin, if ang age daw ay greater than or equal sa 18, ang gagawin natin is ipiprint natin sa user, sasabihin natin sa kanya, legal age. Okay? So kapag ang user, ang age niya ay greater than sa 18, so ibig sabihin 18 pataas, legal age na yon. So lalagyan natin siya ng colon dito. And then, ang next naman natin is magkakaroon tayo ng else dito. Sa else natin, lalagyan din natin siya ng colon dito. And then, after that, ang gagawin natin is magpiprint din tayo dito. Yan. So, magpiprint tayo dito ng you are minor. Okay? So, dapat guys, meron siyang indentation para hindi mag-error yung program nyo. Example, aalisin natin yan, makikita nyo magre-red siya. So, dapat indent nyo yan. So, again, so i-run natin yung program. So, lagyan natin yung name, Dean. Yung age niya ay 18, so dapat legal age yung lalabas. So, welcome Dean, your age is 18, tapos legal age. Okay? So, try naman natin gawing 15, yung age ni Dean. So, dapat minor yung lalabas. So, you are minor. So, ang importante sa if-else guys is yung magiging condition nyo. In this case, ang condition natin, kapag ang age daw ay greater than equal sa 18, legal age yun. Tapos, anything na bababa sa 18, minor na yun. Okay, so ngayon meron ng decision making yung program natin using yung if-else statement.